Gagawas kining ipokrito sa mga tao, lalo na sa mga artista, kay apektado kay sila 'pag ang Davao na naibuhaton na event. Aw, dako jud ay kamong problema sa Davao, no? Kani si Carla Abiliana, super comment. Super comment siya kay nag-ihaw lagi daw og baka, lechong baka para sa last September 21 nga prayer rally sa Davao. Kani pod si Judy Santa Maria, idol mo ta nako ni siya sa una. Pero sige hang giapil-apil sa politika nga wa sa klaro. Ana pa siya sa iyang post nga dili daw mag-ihaw og baka sa September 21. Pero lami kay imong kaon sa steak. 'Di ba? Super yum yum. So kaming mga taga Davao, dili na mi pwede mo kaon og baka. Di mi pwede maglechon og baka. Ang mahimutang karon, kamura mga artista ang pwede makakaon og baka, kami di. Kana ba yung gikaon nga baka ni tindog ba na pagkahuman? Kana inyong steak, paghuman ba niyong kaon inyong giluwa og nihimo siyang baka pag usab? Paragpatay man gihapon nga baka, di man na siya mahimong steak kung wala na gipatay ang baka. Kahilas ba ninyo? Sobrahan na kayo mo ka ipokrito. Ngano hilabtanon man jud kaayo mo sa Davao? Ngano dako jud kayong problema kung kaming mga taga Davao naga-celebrate me, naga-share mi sa among mga food for a certain events. Ngano? Lisod jud kay ni mga utok sa mga kakamping, no? Kaning mga utok sa mga tao nga gusto lang nila nga sila ang musikat ug dako sila kalagot sa mga Duterte. Kay pati ang Davao ilang apil-apilon. Aw, kung galagot mo sa mga Duterte, galagot ang pod mo sa mga taga Davao. Sumagod galagot mo sa mga Bisaya. Pila naka-post ninyo nga galagot mo sa mga Bisaya. Basig nakalimot mo. Daghang mga talented na mga Bisaya. Unsa jud yung kaligut-gut sa Davao? Ha? Kung naibalita nga maayo sa Davao, inyo ra pong baliktaron. Karon, kay nagbaha ang Manila, Davao ang imbestigahan. Karon gipakitaan mo sa resibo, nindot ang among flood control. Oh, nga mo. Karon ka mag-ihaw og baka, reklamo gihapon mo. Perminti mo kontra sa among mga ginabuhat sa Davao. Kabalo mo, dako kay mong problema sa iyong mga pangutok. Wa mo ka problema sa korupsyon, ga problema mo kung unsaon ninyo pagduot sa mga taga Davao, lalo na sa mga Duterte. Kana bitang korupsyon, mas grabe man ang korupsyon karon nga administrasyon. Sa panahon ni Tatay Digong, kontrolado ang tanan, hadlok mang korap. Pila lang kabilyon ang mga flood control projects. Wagay niabot og 100 billions. Pero sa panahon ninyo, karon kay Marcos, more than 200 billions o naabot pagig trillions. Pero hilo mo. Apilon na lang ako gyawyaw ning si Vice Ganda. Ngano di majud kakalitok sa pangalan ni BBM nga mag-resign. Kung gaingon ka nga patyon tanang mga kurakot, pakulong ang tanang mga kurakot, hala, apil na sa BBM. Kasi nakalimot ka sa PhilHealth.
Nakalimot ka nga kabaw na si BBM sa mga insertions. Sila nagasabot ni Romualdez. Di ba halata na kayo mo? Halata na kayo inyuhang pagka-plastic. Ako lang napansin, no? Dili jud ang korupsyon ang problema sa Pilipinas, sa administrasyon karon. Dako kayo yung problema sa mga Duterte ug sa Davao. Imbis na tubangon ninyo ang problema sa kalisod sa kinabuhi, mahal nga palitunon, ang pagkaway trabaho, ang kriminalidad sa Pilipinas, hala, Duterte man inyong focus. Unsaon ninyo pag duot na kulang na lang inyong pigaon ug taman inyong kanatamak-tamakan ang mga Duterte. Kay kamo manggod mga ambisyoso mo sa inyong political na career. Gusto ninyo kamora permanente maghari sa Pilipinas. Sakit sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga pangutok ang mga tao nga gasturya nga mas maayo ang kinabuhi sa panahon ni Tatay Digong, which is true. Naluoy lang ko ni Shovie. Gibas si Shovie kay ningon siya sa ilahang lugar, thankful kaysa sa panahon ni PRRD kay wala kaayo kriminalidad, safe sila, which is true. Bisag kinsa mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino giingon nga sa panahon ni PRRD, safe ang mga kadalanan. Why mga adik, why mga kriminal. Karon nang balik na tanan. Pero unsa mo, gibash niyo si Shovie. Kaya gusto ninyo perminti kontra sa mga Duterte, perminti kontra sa mga taga Davao. Grabe yun yung kaligot-kot. Grabe yun ang inyong kanang inyuha ganing pangandoy nga inyuha yung irokon ang mga Duterte. Yung saon man. Maayo man siya nga pagka-presidente, maayo man iya nabuhat. Kung naamay nangamatay atong mapanahon sa war on drugs, realidad na siya. Ugwa ta kabalo og ngano nangamatay sila, ugwa ta kabalo kung biktima ba gyud sila or appeal gyud sila kining problema sa droga. Kamo manggod perminti mo pa victim. Wa mo'y mga angay sa inyong mga pangistorya kay tungod mga plastic mo, mga ipokrito mo. Di mo makapasalamat sa tao nga naging safe sa iyang panahon ang Pilipinas. Naging proud ka maging Filipino because of Tatay Digong. Di na ninyo mamit lang kay kabalok mo. Mga sinasinahon mo. Dako kayo mo og inggit kay Tatay Digong kay siya lang ang presidente nga gikan sa Mindanao nga lami ang pamati nato, lami ang atong kinabuhi kay safe kitang tanan sa panahon ni Duterte. Daghang pagbag-o, daghang proyekto ang gobyerno. Unya karon hantod karon na human na lang ang tulo ka tuig sige lang gihapon mo og Duterte. Karon amo mahuman ang inyong pagka Duterte gihatod dagi niyo sa dahig si Tatay Digong. Wa gyud ko kasabot ninyo. Are you for the Philippines or are you only for your political career? Kamo ang tinuod nga salot sa Pilipinas, dili ang mga Duterte. Kakamping ug mga Talyanista paghilo mo. Pakauwaw mo. Pakauwaw mo.